Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is judgment. So, God's judgment refers to His holy and righteous response to sin. It is not arbitrary or cruel, but a necessary expression of His justice and holiness. Throughout Scripture, God reveals that He cannot tolerate sin. He must deal with it, whether in the form of personal rebellion or societal evil. His judgment is both present and future, sometimes seen in earthly consequence and ultimately revealed at the final judgment. Yet in His mercy, God provided a way of escape through Christ, who bore the judgment we deserve. For the believer, judgment was satisfied at the cross. So, ayon po sa Romans chapter 2, verse 5 to 6, but because of your hard and penitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. He will render to each one according to his work. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. So, sinasabi po ito na God is a righteous judge who cannot ignore sin. So, ang Diyos ay makatarungang hukom na hindi pwedeng baliwalain ang kasalanan. So, ibig sabihin, hindi niya hinahayaan na makaligtas ang kasalanan na walang kaparusahan. Makatarungan siya, kaya kailangan niyang itama ang mali. So, yung mga nagagawa pa natin kasalanan, naka-record po siya, kumbaga. Hindi natin siya matatakasan pag dumating na yung judge ng ating Panginoong Diyos. So, next is God's judgment deals with all sins and injustice. So, ang paghatol ng Diyos ay nagdidil siya sa lahat ng kasalanan at walang katarungan. So, walang nakakalusot. Bawat kasalanan at maling gawa ay may kaukulang hatol mula sa Diyos. Pantay-pantay ang hustisya. So, next is God provided Christ for us to escape judgment. So, binigay ng Diyos si Kristo para tayo makaiwas sa hatol. Dahil mahal tayo ng Diyos. So, nagbigay siya ng paraan, si Jesus, para tayo ay maligtas sa parusa ng kasalanan kung mananampalataya tayo sa Kanya. So, kumbaga, isinubo ng ating Panginoong Diyos ang Kanyang anak na si Kristo sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. So, sa applications naman po, preach the gospel of salvations offered by Christ. So, iparangal ang mabuting balita ng kaligtasan. Inialok ni Kristo. So, huwag nating sabihin na huwag natin ikahiya ang ebanghelyo. Sabihin natin na iba na may pag-asa kay Jesus. So, next is pray without ceasing for your family and friends. So, manalangin ng walang tigil para sa iyong pamilya at mga kaibigan. So, pag-asal natin na makalala rin nila si Kristo at tanggapin ang kaligtasan. So, next is prepare for the day of judgment by serving God. So, maganda para sa araw ng paghukom sa pamamagitan ng tapat at paglilingkod sa Diyos. So, hindi na rin alam kung kailan darating araw na paghukom. Kaya ngayon pa lang, mamuhay na rin tayo. May pananampalataya at pagtatalaga sa Diyos. And ayun lang po, maraming salamat.